Financing options for Gen Zs. Yes, you heard that right. Kahit bata pa tayo, kung ready and capable naman na tayong mag-invest sa real estate, merong mga financing institutions na pwede tayong pag-applyan ng loan para makapag-start na tayo agad. If you're one of those na curious kung ano nga ba itong mga financing institutions na to, keep watching this video. Sabi ko nga sa mga previous videos ko, it's important for us to start with whatever we can and whatever we have at the moment. So, may mga iba't ibang financing options na pwede tayong pagpilian kapag mag-i-invest tayo sa real estate. First is yung cash. Kadalasan, kapag cash payment, merong discount na binibigay yung developer. Depende ito sa developer, pero on average, nasa 10% ito. Kapag naman spot cash, which is our second payment option, meron kang ibibigay kay developer na outright down payment. Usually, nag-range to ng 5 to 10%, no? And yung spot cash naman, meron din siyang discount. Again, depende sa developer kung ilang percent yung ibibigay na discount. Yung cash and yung spot cash, bagay ito sa inyo if meron naman kayong masya-shell out na cash. Kasi sayang pa nga naman yung discount. And then, our next payment option is deferred cash. Deferred cash naman is hahatiin yung total contract price nung property na binibili mo, hahatiin yun equally into a certain number of months or years. And our last payment option ay long-term financing na kilala-kilala ng karamihan sa atin. Dahil, of course, marami sa atin na gusto nang makapag-start agad na mag-invest pero wala pang cash on hand. And sabi ko nga, di ba, start with whatever you have, start with whatever you can. So, you can utilize the different financing institutions na i-discuss ko para makapag-start na kayo kahit hindi pa kayo nakakaipon ng sobrang laki para makapag-cash or makapag-spot cash. Let's start with the government institutions. First is yung Pag-ibig. Sa Pag-ibig, 6.25% ang average na interest rate ng housing loan dito. And at the same time, pwede mo siyang bayaran up to 30 years. And kung member ka ng Pag-ibig, magandang ma-utilize mo to dahil isa talaga ito sa mga benefits ng pagiging Pag-ibig member. Yung requirement naman, kailangan active member ka. So, kung medyo matagal ka nang hindi nagbabayad ng membership fee sa Pag-ibig, all you have to do is mag-start ulit na magbayad ng membership para maging active member ka. And then, dapat at least 24 months yung contribution mo. For example, bago ka pa lang na employee, 1 year ka pa lang nagtatrabaho. So, hindi pa 24 months yung total contribution mo kay Pag-ibig. Pwede ka namang mag-lump sum. Ang gagawin mo lang is babayaran mo yung mga natitirang monthly contributions na required para makapag-apply ka ng housing loan. So, kunwari, 1 year ka pa lang, meron ka pang another 1 year na kailangang bayaran. So, right now, ang membership kay Pag-ibig ay nasa 400 pesos per month. 200 pesos sa'yo and 200 pesos sa employer mo. Second is yung Balay Verde program. Siguro marami pa sa inyo ang bago lang sa pandinig ito, no? Hindi pa narinig before. This is because Balay Verde program only accredits projects that are green and sustainable. Meron silang mga sinusunod na certain matrix and then kapag nakapasa yung project doon, tsaka lang nila i-accredit. They call it EDGE. And itong Balay Verde program na to ay bagong program lang siya ng NHMFC. 3% lang ang interest rate dito, kaya napakaganda kung mayu-utilize to. And at the same time, 30 years din pwede bayaran yung housing loan dito.
Next is yung bank financing. Sa banks naman, dahil iba't iba yung mga bangko, no, at napakaraming bangko, of course, iba-iba rin yung interest rates. Pero on average, ang ating interest rate right now sa banks ay 7%. And pwede mong bayaran yung housing loan sa banks up to 20 years. Pagdating naman sa basis ng loan approval, chine-check ng bangko yung existing loan mo, yung credit history mo. Meron ka bang mga accounts na na-block or nasara for some reason? Or meron ka bang any bad records sa banks? And of course, 5 C's of credit na tinatawag. Capital, character, collateral, capacity, and conditions. You can check out my frequently asked questions video to know more about these 5 C's of credit. And remember, yung 30% rule ha, applicable to both kay bank and kay Pag-ibig. Again, ibig sabihin nito, 30% lang ng ating monthly income yung magiging monthly amortization natin sa loan na ating ina-apply. Meron tayong 30% kay bank at meron tayong another 30% kay Pag-ibig dahil hindi sila nagkakakitaan ng records. Pag-ibig ay government institution, bank on the other hand ay private institution naman. Kaya magkaiba sila. Kailan naman tayo mag-a-apply ng housing loan kay bank or kay Pag-ibig? Kapag ang ating a-applyan ay sa bangko, dapat at least 1 to 3 months bago matapos yung ating down payment period kay developer na kapag start na tayong mag-apply sa bangko. Kung Pag-ibig naman, yung pag-a-applyan natin, dapat at least 3 to 6 months bago matapos yung ating down payment period kay developer na kapag apply na tayo ng housing loan. Paano naman kung hindi na na-approve kay Pag-ibig, hindi pa na-approve kay bangko? Don't worry, meron pa tayong last option, which is yung in-house financing. Yun nga lang, hindi lahat ng mga developers or ng projects ay meron nito. Yung in-house financing naman, ang interest rate ay around 14%. Medyo malaki siya, no, kung ikukumpara natin sa bangko and sa Pag-ibig. Kaya, last resort na talaga sana natin to if hindi tayo makapasa kay bank or kay Pag-ibig. Yung iba naman, pinipili rin yung in-house financing kasi medyo maluwag sila pagdating sa requirements compared kay bangko at kay Pag-ibig. And good news, no? Meron tayong mga projects dito sa South, specifically sa Laguna, na accredited ng mga financing institutions na nabanggit ko kanina. For Balay Verde program, we have Una Apartments by Arthaland. For bank financing, we have Zadia by Greenfield City. And for Pag-ibig financing, we have Calm Residences by SMDC. If you're interested to invest in any of these condo projects na nabanggit ko, send me a message and I will be glad to help you secure a unit dito sa mga projects na to. You can send me a message through my social media accounts. I have a Facebook, The Joe Pro Realtor. I also have a TikTok account at The Joe Pro Realtor. Or you can send me a message at 0977-2389-454. And since nasa YouTube na rin tayo, don't forget to subscribe and to click the notification bell for more updates. Again, this is Joanna, your Joe Pro Realtor. You only deserve a pro.